Hello mga kalanghap, welcome back sa aking YouTube channel. Pero kung bago ka lang sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the notification button para updated kayo sa mga bagong videos katulad nito. Pero naman guys, pakishare naman sa video ito bilang malaking suporta na yun para sa akin kung isi-share niyo. Kaya naman, lagi kong iniisip na magagawa ng magandang content para sa inyo. So for today's video, kasi nga malapit na ang Pasko at alam naman natin ang Minggo ay may kamahalan. So for today's video ay gagawa tayo ng Minggo float or Graham Minggo na walang mangga. Gamit natin ay gulaman. Kaya simulan na natin. So una, maglagay lang tayo dito ng tubig. So hindi pa ito mainit, hindi ko pa ino-on yung stove. Tutunawin muna natin dito. So gamit ko ay 2 sachet ng gulaman powder, clear, unflavored. Then maglagay lang tayo dito ng kunting asukal. So nasa sa inyo na yan. Ako kasi tinitikman ko siya kung sakto na. So ang nagamit ko dito ay 3/4 cup, sakto lang. So depende yan kung gaano kadami ang tubig nyo. So sa sachet, ang nakalagay dyan na instruction, 6 cups sa isang sachet. Pero gusto ko talagang firm ang ating Minggo gulaman. Then, ilagay na rin natin, pag kumulo na yung ating tubig, maglagay ng Minggo flavor. So, 2 tablespoon ang ginamit ko dito. Para naman talaga lasang mangga ang ating Graham Minggo. So, once na kumulo na, ay palamigin natin. So, i-transfer natin ito sa malalim na baking dish or baking pan or depende na yan. Anong container ang i-transfer nyo. So, i-poke nyo lang yung bubbles. Palamigin at i-refrigerate for about 4 hours. So, next step naman ay atin ang paghalo-haloin dito. Kunti lang ang ingredients dito, guys. So, gamit ko ay all-purpose cream. Then, 1 can of condensed milk. Then, maglagay tayo dito ng konting Minggo flavor. Paunti-unti po ang paglagay ko dito ng condensed milk kasi ayaw ko ng masyadong matamis. Then, haluin. Then, set aside natin. So, once na firm na yung ating gulaman, i-shred na natin. Gamit ang pang-shredded ng young coconut or buko. So, ganito lang yung ginawa ko, guys. So, shred ko siya para ihalo ko na lang siya sa cream. Kasi, medyo madula siya kung i-slice ko lang. So, ito yung ginawa ko para naman madali siyang gawin. Then atin tong haluin. Pag gradual ang pag-add ko dito sa ating gulaman Minggo para matansya ko siya kung gaano katamis. Pero sapat lang talaga ang reseping ito. So inubos ko na lahat yung gulaman. Sakto lang. So nag-add tayo dito ng grated cheese. This is optional. Pero guys, I will recommend kasi guys, masarap talaga siya. Nakakapag-balance ng tamis. Pero hindi naman siya masyadong matamis pero masarap kasi creamy, 'di ba? So, once nahalo na ng maigi, pwede nyo itong i-refrigerate again for few minutes or 1 hour. Pero kailangan tikman nyo muna. So, bago nyo i-assemble. Pero ako guys, diretso na to. Diretsohan na. Kasi ilalagay din naman natin sa fridge pag tapos na nating i-assemble. So, ganyan lang. I-layers natin. So, kailangan hindi siya masyadong makapal. So, sapat lang. So, hindi ko na siya binabad sa gatas itong Grahams kasi guys, ayaw ko siyang maging mousse. Believe me, sapat lang talaga guys, hindi siya maganda yung resulta. So, ili-layers lang natin to hanggang sa matapos tayo dito. So, dito naka-layers ako ng mga 4 na layers ng Grahams. So, gamit ko dito ay 2 pack ng Grahams cracker. So, sa top naman, ito na yung pang last natin na top. Punong-puno na. So, ang gagawin ko dito guys, depende na yan sa inyo kung anong discard nyo sa top. So, ako ay may leftover na cream. Yung light lang siya ang ilagay ko sa top. Kasi nga, dapat lagyan natin para naman ma-absorb ng Grahams yung gatas. Then, yung mga leftover, durugin nyo. Ilagay nyo sa top para hindi masayang. Then, grated cheese. Then, refrigerate overnight. Then, the next day,
ready to serve. So ito na guys. Ang kagandahan sa aking pan na to guys, look at, kasi it comes with the cutter, ayan. So, yan na ang pangkat ko. Pantay-pantay talaga siya. So, first time ko tong ginamit itong aking baking pan. Ayan guys. So, this is so delicious. Sana nagustuhan nyo ang reseping ito. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Thank you for watching. Bye!